So, usapang pandaigdigang balita tayo ngayon mga sangkay patungkol po sa nagaganap na digmaan ng Ukraine at Russia mga sangkay. Ngayon nga po, naghiganti na po itong Russia. Gumanti na po sila at nagpalipad ng missile. Ang tanong dito mga sangkay, ito na nga ba ang nuclear na sinasabi ni Putin? So hello guys, ako muli ito, Sangkay Janjan, nagbabalik dito sa ating channel. Kamusta po kayong lahat sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon? Naway okay lamang po kayo. Sa mga solid sangkay na nanonood ngayon, mag-comment po kayo sa ibaba ng hashtag solid sangkay. Sama po inyong mga lugar para makilala din po kayo ng iba. Okay? Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe dito sa ating YouTube channel, tayo po ay 1.35 million subscribers na. Kaya naman kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba ng video na to. Pindutin nyo po yung subscribe, pindutin nyo po yung bell, at pindutin nyo po yung all. Alright? Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay guys, ito nga po ang nangyari mga sangkay. Nakaraan kasi, nagsagawa po ng pag-atake itong Ukraine. Gamit na po itong mga missile na gawa ng West. Itong mga missile na ito mga sangkay, na tinatawag na long-range missile noon, ipinagbabawal po ito ng bansang Amerika. Subalit, mga sangkay, marami po ang nagulat nung bigla pong magdesisyon ang White House, ang Amerika, natanggalin na po ang restriction ng paggamit ng long-range missile doon sa Ukraine. At ngayon, mga sangkay, ang nangyayari na po, pinalipad nila ito doon po kay Putin. Pero may isang warning mga sangkay ang Russia na once daw po na magpaputok itong Ukraine ng mga ipinagbabawal na missile, gagamit na rin po sila ng nuclear. At alam po natin mga sangkay kung gaano kadelikado ang nuclear nitong bansang Russia. Nasa kanila po ang pinakamalakas na nuclear sa buong mundo, lalong-lalo na po ang nuclear nila na kung tawagin mga sangkay ay Satan II. Yun daw po yung pinakadelikadong missile o nuclear nila mga sangkay. Ngayon, ayon po sa balitang ito, Putin fires new type of missile. So, anong nangyari mga sangkay? Ito na ba yun? Ito na ba ang sinasabing paghihiganti nila na nuclear na? Well, let's bring in now our military analyst, Sean Bell. I mean, Sean, a reminder that we're not far off 3 years. Okay, tandaan po natin, kapag gagamit na po ng nuclear itong si Putin, alam po natin kung saan ang patutungo. At sa totoo lang, isang nuclear lamang o mga dalawa, tapos na po ang digmaan dyan. Madideklara kaagad ng panalo ang Russia. Pero hindi po pababayaan, siyempre, ng mga kaalyadong bansa itong Ukraine. Ang Amerika, mayroon pong nuclear at iba pang mga bansa na mga kaalyado nito. So, ang mangyayari, papasok po tayo talaga sa ikatlong digmaang pandaigdigan kung mangyayari ito. Kaya nga, ang tanong ko dito, eto na ba? Nuclear na ba ang ginamit ni Putin? The war started coming up in February next year. But what do you make of John Healey's remarks today on where the front line is and what its state is? Yeah, I think it was fascinating what he was talking about. Most of the news before then has been dominated by storm shadows and nuclear war and the like. But actually, he talked about the pressure on the front line here. And I think what that dovetails quite with a lot of the information. Ito mga sangkay ha. Ito ang Russia, itong red. Tapos ito po yung Ukraine. Itong medyo may pagka-red mga sangkay, ito po yung pwesto ng Ukraine na napasok na rin po ata ito ng Russia. Pero, ang Kursk, mga sangkay, kung makikita nyo ito dito, itong maliit, ito po yung napasok naman ng Ukraine. Yung Kursk region ng Russia. Ngayon, yung frontline, mga sangkay, ng Russia daw ngayon, sabi po nila, unstable na daw po. So, anong nangyayari? Natatalo na sila sa digmaan. Alam nyo, hindi na ako magtataka kung itong si Putin gagamit ng nuclear. Kasi nga po, kumbaga panic mood na eh. I'm hearing at the moment, there's almost a perfect storm that's happened where Ukraine decided to mount this audacious
incursion into Russia itself in the Kursk region, which might have been, eased tension. But in fact, what it's done, it's split its limited resources. And ever since then, Russia's been on the front foot. And the danger is now that certainly some of the intelligence is suggesting that it's not just equipment that Ukraine needs, it's desperately running short of manpower. And normally you wouldn't admit this in public, you would get on with it. But the very fact that John Healey's now sitting and stating that in the House, which dovetails with some of the information we're getting. I think it's interesting going to the Storm Shadow point, though. There's been lots of talk about the Storm Shadow. I've been watching these video footage. You can't tell that it's Storm Shadow or not, but the harsh reality is we know that they're being used by the Ukrainian forces. Specifically, they're being used about that Kursk region. And Okay. So, ngayon nga mga sangkay, itong Kursk region, isa po ito sa critical na stage ng digmaan. Kasi nga po, ito po yun, Ayan, ito po yun. Ito po kasi yung pinasok. Dito po nanggagaling itong mga sundalo ng Ukraine na sinasabi po nila that these soldiers, mga sangkay, are advancing, going to Russia. Actually, nasa loob na nga po sila ng Russia, mga sangkay. Kung kaya't ang Russia ay nasa panic mode, ginamit na po nila ngayon, mga sangkay, yung mga sundalo po galing sa North Korea na nakakagulat, mga sangkay. Siyempre, Russia po yan Tapos manghihingi ng tulong sa North Korea. Ngayon, ang problema nila dito, mga sangkay, mukhang magagaling po yung mga sundalo na galing po sa Ukraine. Natatalo po dito sa Kursk yung mga kasundaluhan ng Russia, ayon po sa report, mga sangkay. So ngayon, eto, balitang-balita po ito, nagpalipad na nga daw po itong si Putin ng bagong tinatawag na intermediate range ballistic missile. So, ano na naman kaya ito, mga sangkay? We've also been hearing from Vladimir Putin in the last hour. We're not sure whether it was live or recorded, but we saw him addressing the Russian nation. Let's catch up with what he said. Sarah Rainsford, our Eastern Europe correspondent, has been monitoring events for us from Warsaw. And Sarah, there's been a lot of discussion today about what kind of missile the Russians used. Yan, yung tanong din nila, mga sangkay, ano kaya yung missile na ginamit ni Putin? Kasi nagdeklara po si Putin na gumamit na nga po sila ng missile. Sabi nga po nila, hindi nila alam kung recorded ba yun o live. Pero doon nga po nabanggit, mga sangkay, na gumagamit na po ngayon ng missile itong Russia. Hit Ukraine, but also we saw Vladimir Putin speaking within the last hour. Yes, Vladimir Putin has been absent really from the scene for a couple of weeks now, and suddenly he popped up with a pretty strong statement, I would say. As it appeared to be live, but it's not clear. It might have been recorded, but it was a very stern-looking Vladimir Putin sitting at his usual desk, flanked by flags, and sending a threat essentially to Ukraine's allies. So itong si Putin daw po ay nagpapadala ng babala o mga banta sa mga kaalyado ng Ukraine. Now, what Vladimir Putin said essentially was that yes, Russia had used a new missile to strike Dnipro in southeastern Ukraine this morning. Okay, yan na nga po. Gumagamit na daw po ngayon ng bagong missile itong Russia. Ito po yung malaking isiniwalat daw ngayon ni Putin. The Ukrainians had originally said this was an intercontinental ballistic missile, which US officials then cast some doubts on. We have now heard from... Grabe. Alam nyo, delikado kasi yun, mga sangkay. Kapag gumamit na po ng tinatawag na intercontinental missile, abay, good luck. Baka talaga pumasok tayo sa World War III niyan. Kasi kung gagamitin, mga sangkay, ng Ukraine nito, malaking gulo yan, mga sangkay. Kaya nga, ang iniisip tuloy ngayon ng ibang mga tao, itong Ukraine po ay dinadala po itong digmaan na ito sa ikatlong digmaan. Parang gusto pong bitbitin ni Zelensky, itong presidente ng Ukraine. Lahat ng mga leader sumama na sa digmaan against Putin. Vladimir Putin saying this was a new Russian missile. Bagong Russian missile itong sinasabi nilang ginagamit ngayon ng Russia. Called Aryeshkin. He said it was a hypersonic ballistic missile. Naku, delikado nga yan, mga sangkay. Hypersonic pala yan.
but a non-nuclear missile. Okay. Para sa inyong kaalaman, ang hypersonic missile ay kasing bilis po ng speed of sound. Ganyan po kalupit yan, mga sangkay. He said it was a brand new development. It could move at 2 to 3 kilometers a second. So, So ganyan po kabilis, mga sangkay. At ganyan kalayo ang naaabot ng missile na ito. extremely fast moving, and so fast, he said, that no air defense system in the world could intercept it. Oh. Now, Sabi niya, dahil sa sobrang bilis ng missile na ito, mga sangkay, ayon po kay Putin, walang kahit na anong defense system ang kayang pumigil nito. Siguro, ibig sabihin ba, pati kahit yung Israel ay hindi kayang pigilan yung ganong klase. Ano? Kasi Israel po yung may pinakamagandang defense system. Meron po silang Iron Dome at ngayon may papasok naman mga sangkay na iron beam, yung laser. Pero ito daw po, sa sobrang bilis ng missile na ito mga sangkay, hindi po kayang tamaan ng kahit na anong interceptor. So ang tanong dito, saan patutungo ang digmaan na ito? he said he fired that, or Russia fired that missile at Ukraine this morning. He said in response to the use of Western missiles by Ukraine fired into Russia. And essentially, Okay, yan na nga po. Yan na daw po yung ginagawa nila ngayon mga sangkay. Kumaganti sila, pero hindi pa po ito ang nuclear. Okay? Mas delikado po yun. Kapag nuclear na po ang pinalipad, kahit ako dito mga sangkay na nagsasalita, baka kilabutan ako mga sangkay. Napakadelikado nun. Well, yan na, mas malinaw na po sa ating lahat. Hindi pa po ito yung nuclear, pero hindi ibig sabihin nun na hindi nagagamit ang Russia ng ganung klaseng weapon. Depende po yan sa sitwasyon. Alright? So ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Tingin nyo ba kailangan ng gumamit ng nuclear nila Putin? I-comment nyo lamang po sa ibabang inyong mga opinion. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Mga sangkay, dito magaganda yung content natin patungkol po sa Biblia at iba pang mga nangyayari sa ating mundo na malalalim na usapin. So ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.